Ang akin lamang po gustong ibahagi sa inyo, at this point in time, hindi ibig sabihin na kayo'y casual, ay hindi kayo kasama namin. In fact, importante kayo bilang mga casuals. Sama po yung aking pong administrasyon, meron po tayo mga casuals dito sa Kapitolyo na 10 taon na sila ay casual. Tama po ba? Hindi naman po sa pagmamayabang, but kahit paunti-unti, itong mga 10 taon na and yet qualified, ay nabibigyan na natin ng pagkakataon na magkaroon sila ng item. Tama po. So, that is also very, very important. So, what I am trying to say, hindi ibig sabihin kayo casual, ay basta casual na lang kayo. Kasi kung narinig niyo yung sinasabi ko, ang pinaka-importante po, at alam niya ni Ka Maynard, ay yung qualified na casual, kahit swak. Basta qualified, sinasabi ko kay Ka Maynard, yan ang bigyan ng unang pagkakataon. Kasi subok eh. Subok na magaling. Subok na masipag. So, hindi dahil ni-refer ni Numan, kundi dahil nakitang kasipagan at nakikitaan po ng kakayahan. So, I always tell Ka Maynard, being head ng ating HR, bigyan kagad dyan ng priority. So, higit sa lahat, because we need new blood. Kailangan natin yung mga bagong dugo. Tama ba? Kasi, syempre, if I may share with you, kuminsan pagka pare-pareho na lang ang tao, pare-pareho na lang ang routine. Nawawala yung innovation para makapag-isip ng ano ba po pwede kong maitulong o magawa pa for improvement. So, casual ay napaka-importante. Hindi ito biro dahil milyon din po ang budget na nilalagay natin dito. And if I'm not mistaken, even sa casual, I'm so sorry sa swak po natin, even sa ating mga Christmas bonuses, kasama kayo. Tama po ba? Tama po ba? I demand na hindi lang itong mga regular or permanent natin ang dapat nandito. Dapat even our casuals around the perimeter ng ating Kapitolyo should be present every Monday. Every Monday natin ginagawa yung consultation. Ano mangyayari? Nangyayari last week at mangyayari for the week or any activities na mga importante na bilang mga casuals ay dapat alam nyo rin po. Or at the same time sa ating po mga swak. Okay. And then also, I asked Ka Maynard na kailangan ng mga casuals natin, as of now we have 380. I asked Ka Maynard na dapat ay meron po tayong regular updating sa HR department or office under Ka Maynard. That it has, itong major updates natin has something to do with our hearts program. Ito po para makita lang natin, may improvement ba? Alam na ba talaga yung hearts program? Hindi ko kayo nakakasama everyday. Tama ba? So, sa totoo lang, wala akong idea ng inyong pagiging klase ng trabaho na inyong binibigay. So, ang nakakaalam niya ng inyong mga department heads, kaya may weight pag sinabi niya ng inyong mga department heads na sana'y ma-retain namin ang aming mga casuals. Kasi sanay na kayo sa trabaho nandoon sa departamento kung nasaan kayo. Tama ba? Kasi kayo ay parte na rin po ng provincial government. So again, to all of you, good luck. Let us all work as a team. Please do your responsibilities as I do mine. So sa inyo pong lahat, congratulations and may God bless us all. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much. Okay, sa lahat ng mga casuals and job order. Ms. Charito Armonia, Provincial Officer, NSO. Ms. Eufrosina Lupi, Provincial Auditor ng COA. Lapangan naman natin siya. Governor Vilma Santos Recto, of course, lapangan natin ng mga paglalabas. And the Provincial Administrator Mayor. Na magagawa po namin purihin ka, luwalhatiin ang banal mong pangalan. Bilat sa iyong paningin ang aming mga pagkakasala. Mag-iliw, praise and sing, ang hinagang tula at awit sa paglayang nagmamahal. Ang isa't ng watabat mo'y tagumpay na naglilingin. Ang bituin na tarang na kailan pa may magbibigin. Yung kanyang araw na walang bakit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo.
and Padre Garcia. Ito po ang lumalabas na only one city and 5 municipalities were able to have subsistence incidents better than the national average. And Training Center. Sa mga datos po na ipinakita niya dito kanina, ang dami ko pong nadidinig na reaksyon. Tama po ba? Hindi ko alam kung yung reaksyon na yun ay negatibo o positibo. Meron ako naririnig, ganyan ba? Ganyan ba sa amin? Eh, palagay ko yung iba ay hindi alam. Kasi kung minsan yung iba, again if I may, ay mayaman yung gobyerno, it's just may mga proyekto, baka hindi lang natin natutumbok. Kasama na ako. Tama ba? Even sa provincial government, it's the same thing. That's why we have this. Kasi baka tulong ng tulong ay kalat naman at yung totoong pangangailangan ay hindi naman natin talaga nabibigyan ng tamang solusyon sa prioridad na pangangailangan. And that is the purpose of our meeting today. So the presentation that Director Celda did ay napaka-positibo po para sa ating lahat, but higit sa lahat sa ating lalawigan ng Batangas at higit sa lahat sa mga Batanggenyo na nangangailangan po ng ating suporta. So again, Director Celda, thank you very much for the presentation that you did. Thank you. Ito po'y para ipaalam sa inyo na even the provincial government is limited. Hindi po lahat ng request sa provincial government ay kaya. But I am sure again, if I may reiterate, if we will all work together, the provincial government will do its share, pero yung ating pong mga iba't ibang ahensya, yung mga local leaders will do its share, believe you me, talaga po mararamdaman ng Batanggenyo ang pagiging matagumpay ng ating pong lalawigan ng Batangas. With this, I will be releasing an administrative order enjoining the cities and municipalities to use CBMS as a basis for development planning process. Siguro ito na yon, Congressman Tom, yung sinasabi po ninyo, which we can work together in your district. Encouraging the NGOs, civic organizations, and strengthening the public-private partnership to address the problems using, again, the CBMS or Community-Based Monitoring Survey or System. I am now calling the key stakeholders, particularly the executive and the legislative departments, of course to all our local leaders, the DILG, all government agencies, and everyone involved to join hands in translating our development plans into tangible actions. Again, if I may, lahat ng ito'y ginagawa po nating plano in order for us, each and every one of us, to be more effective. But at the end of the day, it cannot be all verbal. Dapat po ang kasunod nito, handa na ang plano, pinagkakagastusan ng plano, inaayos ng mabuti, you're giving your cooperation, but again, at the end of the day, it should be action. To our municipal mayors, sa pangunguna rin po ng ating mayor na suuna bilang Pangulo, regional directors, to all our provincial directors, and partner agencies, I am now presenting to you the major thrusts and projects of the provincial government. And of course, this is our Hearts program. Ito po, go ahead. Ang H4 stands for health, no? Binigyan po natin ng priority ang ating pong mga district hospitals na ito po ay magkaroon ng tamang renovations, expansion. Nag-procure o bumili rin po tayo ng mga bagong facilities and equipment para mas marami po tayong matulungan na mga kababayan. And at the same time, ito hong 2011,
through the help of Dr. Osaita, ang ating pong public hospital, hindi natin sinasabing libre ho. At talaga hindi naman pwedeng libre lahat. We really need to maintain our hospitals also. Kailangan ng maintenance. But again, public hospitals, of course, malaki ang naitutulong niyan. Kaya kadikit po niyan ang ating pong programa sa PhilHealth cards. And one thing, sa 2011 po, ito nakalagay po dyan, yung pagpa-purchase po natin ng mga CT scan, yung to the echo, nandiyan po yung MRI as well, para po sa ating mga laboratory equipment, katulad po ng mga blood chemistry, hematology, and microscope. In fact, isa sa gagawin natin ng 2011, there are some facilities na gagawin na natin computerized. Tama po ba? So kasi yung iba pupunta nga, halimbawa ay magpapa-x-ray, pero sila pa rin ang bumibili ng mga plaka. Pero once it's computerized already, ay wala nang bibiling plaka at pagtingin at pag-x-ray, isa dyan lalabas na. I am an environmentalist. Of course, investors are welcome. We are investor-friendly, but not at the expense of our environment. Kasi ang Batangas po ay isa sa itinuturing na napakaganda po ang kapaligiran. So again, welcome ang mga investors, because more investors coming in, more job opportunities for Batangueños. But again, not at the expense of our environment. Kung ikasisira lang din ng kayamanan sa kalikasan ng ating lalawigan, ay sadya naman mag-isip-isip naman tayo dahil malaking kayamanan ang kalikasan ng ating lalawigan ng Batangas. So E is for environment. A is for agriculture with diligence, dedication, and sincerity. There is no reason why we cannot achieve our target accomplishment results in our programs implementations in the next 3 years, and thereby bring us closer to the attainment of our vision of prosperity for our province. We cannot do it alone. Let us all work together. Let us all work as a family. Let us all work with partnership in building our province and our nation together. To all of you, maraming salamat po at maraming salamat din po sa oras na ibinigay niyo po sa amin para maipaabot ang ating pong programang ito. Maraming salamat, and again, may God bless us all. Thank you.